Big Bike 101 problem. Nagpagas ako, kasalanan ko rin kasi nakababad ng on since mahaba yung pila. Without knowing na dapat in-off ko muna yung ano. So ngayon, low bat siya. Putik na yan. So makikisuyo tayo ngayon sa mga gasoline boy o kadyot kung tawagin. Patulak muna tayo. Putang ina. Wala talaga, nalobat ako. Tang ina talaga oh. Pasuyo tayo. Bossing, baka pwede maka-estorbo. Papakadyot lang sana ako. Inabutan po eh. Sensya na po. Nagpagas na ako, inabot. Nalobat po. Po. Sige, sige, abang liligo ko. Ay, umano na. Ha? Dito no? Ay. Wait lang. Papasok pala to. So segunda daw. Pakadit lang bossing. Inabot eh. Okay. Salamat. Oh, canggala. Well, normal sa mga big bike. Hindi ako nakapagpasalamat kay kuya. Ay, nako. Report. Start naman siya agad pagkadyot. Segunda lang, tapos konting tulak, tapos bitaw ng clutch sabay bomba. Mabilis ang bitaw ng clutch. 6 hours later. Ito yung port na pauwi na ako out from work. So kinadyot ko siya ulit para mag-start. Start naman siya ulit. Kaso napansin ko wala, asin low bat talaga kasi yung panel patay oh. Tsaka patay din yung ilaw niya dun sa headlight. So itong video na to, medyo nangangamba na ako kasi bumubugak-bugak na yung kanyang ano, tapos nawawalan siya ng power. So pinipilit kung makarating sa mga shop o motorcycle shop na pwede ko yung pa-check para makapag-charge. So yan, kabado na ako kasi sabi ko baka mag red light eh mapahinto, kaya minadali ko habang naka green light. So pinipiga-piga ko lang yung ano motor para buhay siya, at at the same time sana pumapasok yung kuryente. Ay, kung mapapansin nyo 0.9 lang siya. So naghahanap ako dyan ng motorcycle shop. May nakita ako dito, ayan, Motolight. Sabi ko try ko kayong maka-charge kasi baka di na ako umabot hanggang dun sa may malapit sa amin. So napahinto ako dito para magbaka sakali, since maaga pa naman, mga 4:30 ata to, mga 4:30 PM. Sabi ko try ko magpa-charge para naman at least makarating ako dun sa paroroonan ko sa shop na malapit sa amin. Kuya, nag-charge pa kayo? Charge battery. Putang. Ito sa part na to medyo nainis ako kasi maaga pa and parang tamad si kuya eh. Tamad na kumita yung shop niya. Well, di ko masisi baka may pupuntahan or anything else. Pero ano na to eh, parang sabihin nating life and death na to eh.
nakikiusap na ako dyan, baka sakali na ma-charge kahit konti. So may mga dinadahilan na siya na kasi daw basta may ganun, may hindi daw slow charging daw, wala siyang fast charger, mga ganun, tipong ayaw niya na akong tanggapin. So disappointed ako sa shop na to kasi di ko masisi, baka magulo siguro si kuya kaya ayaw nang tanggapin. Kidding aside guys, so baka naman may pupuntahan or baka bayaan na natin yan. So ito medyo nag-worry na naman ako kung saan ako pupunta, kung wala na kasi pinatay ko dapat pala diniretso ko na lang. So may nakita ako dong shop, sabi niya meron dong shop dun sa unahan, so sinubukan ko. Saan? So ayan, naisipan kong magpakasakali, iniwan ko na lang dito yung motor kasi medyo mabigat siya kapag pinatras ko pa. Since malapit, medyo malapit lang naman. And alam kong kilala nyo to at alam nyo kung kanino yung shop na tong binabanggit ni kuya kasi since nadadaanan ko lang. At katabi lang naman to nung shop ni Memory PH ni Boss Roland. Pakasakali lang ako, di ba? Kasi alam ko meron siyang maliit na shop dyan or may mekaniko siya dyan. So nagpakasakali lang din ako. So try natin. Papasok ko, walang mekaniko. Tapos pagtingin ko sa loob, parang walang tao. May nakaupo, siguro ko client nito o customer ko nito. Tapos yan, walang tao ba dito? wala akong tanungan. So sabi ko, ano ba to? Lalabas pasok ba ako? Papasok ba ako? Kasi wala akong makasalubong pero sinubukan kong pumasok. And sana yung nahiya naman ako magtanong dito sa dalawa. Sobrang busy sa cellphone. So ayan, baka sakali tayo. Nag-charge ko kayo naman. Or series, baka pwede. So ayun na nga, failure tayo. Wala daw, di daw siya nag-charge or wala silang pang-charge. So naku, ayan kilala niyo yun. Lakad ulit. Pagod na ako niya kasi galing din ako trabaho eh. Di ko alam kung anong gagawin kasi pag kinadyot mo, wala na talaga siya, wala na. Tapos ayun ako, hanap ulit tayo.
Boss, nag-charge pa kayo battery? Hindi po. Silverio. Sila Pau-Pau, meron sila Pau-Pau eh. Pagkanon din naman siya. Lobat na ako. Wala nang puwersa. Tanginang ha. Isang overpass sa bago. Bago mag... Yung Motolite kasi dito, parang tamad eh. Ha? Di ba may Motolite dyan sa unahan? Pauwi na daw kasi siya eh. Sabi ko kahit saglit lang sana. Ah, dito. Try mo dito. Oo. Sa Green Heights. Oh. Putang ina, kakajut na naman ako. Lobat na kasi. Ay, shit. Putang ina. Patulak mo na ako, boss. Kajut ko lang. Saglit lang, madali lang naman. Teka lang. Okay. Ayaw. Ha? Okay. Ah, nako. Okay, bilis. Ah. Ay, putang ina. Ay, sanggala talaga. Ah. At ayun na nga, maraming salamat sa ilang oras ko na rin sa pag-aantay. May dumating na rescue. Kasi kanina Kaso, umaga nalobat na to. Dun, nagpagas lang ako. Hindi pinatay ko. Nung in-start ko na, lobat na. Tapos nagpakajut ako sa gasoline boy. Umandar naman. Nakapunta pa ako ng BF. Sabi fuse. Di ko lang mabuksan kasi paano ba? Ha? Yung fuse nito? Dinirect niya ba? Ah, ikaw nag-direct? So, pag palitan ng fuse, pagka ganun? Papalitan ng fuse? Sige, pag ganun na lang siguro. Kasi nakakaya pumasok. So ayun na nga, ang problema namin, walang dalang tools si kuya. Kaya hindi namin mabuksan yung ilalim nung try kong upuan kajutin. ko. Kasi nung battery nasa may upuan yung ilalim. So kailangan ko ng 10mm para mabuksan yung ikot lang wrench. ako. And no choice kundi bumalik para magpatulak. So itutulak niya daw ako para makajot, para maano. Pagod na ako dyan, tsaka exhausted na kasi syempre galing trabaho, tapos nagugutom na ako. And ito pa, ang bigat pa nito. So, binabalak namin na pumasok sana doon, kaso ayoko ipasok sa subdivision na yon. Nakakaya na sa mga taga homeowners. So, pinipilit kong i-drive na lang palabas ulit ng main highway kasi pag malapit ka doon sa okay lang. Baliwan,
Mag-aaron na ako ng pag-asa kasi marami na kasi mga motorcycle shop doon. So yun na nga, diretso tayo. Kaso talagang namamatay mga ilang metro lang. Kasi wala talaga pumupugak-pugak na siya. Kahit anong piga ko, kahit anong rep ko. So yun, tutulak na naman. Problema, pagdating dun sa dulo is upright yun. So, syempre, nahihiya na rin ako sa nag-rescue sa akin. Ayan. Hindi niya naman daw kayang Wala nga ilaw eh. itulak ng paa kasi si scooter lang yung dala niya. Mga And ano lang siya, ito, ilang big kilometro bike lang, at papatay na mabigat. siya. Kaya parehas kaming dalawa, napapatulala na lang. Nakababad siyang nakababad siyang naka-on. Dapat pala in-off ko yung ano. May gusto, no. Kakapagas ko lang kaya ng umaga eh. Mas malapit sana dito, no. O dito mo lang itulak papasok. Ha? Kaya? Nabigat to? Kaya mo mo makano mo. Pagdating mo. Ha? Tulak na natin. Sige. Tulak mo sa ano tayo. Tulak na. Oo nga eh. Saan ka ba punta baliwan lang? Oo, baliwan. Ha? Kaya nga eh. Ito lang. Iyan ako muna. Tatama sa motor mo eh. Ito lang. Sige. Sige. Sundan mo ako ah. So ito na yung part na pa-uphill. Pa-uphill to medyo mataas dyan. At medyo nainis pa ako kasi tumapat na talaga sa akin si kuya. Tapos suminto pa. At ako sabi ko, iniiwasan ko mamatayan ng makina kasi uphill yan. Baka pag namatayan ako, dumos-dos ako. Mabuti naman na isingit ko. Kaya pasensya na kuya kung sumisingit ako sa'yo. And minamadali ko na talagang makarating sa destinasyon para at least umabot man lang. Pero wala, sad to say, dito pumupugak na talaga yung ano eh. Pumupugak na. As in talagang pigang-piga na kasi talaga siya. So pinipilit ko nung pinipilit kasi syempre, nakakahiya na rin sa nagre-rescue sa akin, naabahan ako siya. Wala, ganun talaga. Tulak na lang ako. Ha? Hindi kaya? Oo nga eh. Hindi kasi ano. Pahingin muna natin. Tara. Tara lang. Okay. Tulak. Hindi kaya? At ayun na nga, medyo malapit na tayo. Pero wala, namatay pa rin. So, inisip lang namin na itulak na lang papasok. And sa part na to, low-bat na pala yung GoPro ko. Kaya hindi ko na na-record yung mga nangyayari. So, update ko na lang kayo kung ano naging cost. Or, lagay ko na lang dito sa end of video kung ano yung naging cost. At gabi na ako nakauwi. I think mga 7 na ata yun, mga ganun. Kasi nakapagpa-charge naman ako sa shop dito sa may bandang kanan. And chinek lang yung battery, low bat. And charging naman siya. Kasi kung sirado yung rectifier siya, hindi daw siya nag-charge kapag or gumagana yung motor. Ang problema lang is na nakikita nila is
slow charging. So, ang diagnostic ng mekaniko is sira na daw yung battery kasi syempre ilang beses siya na low button. So, yun. Nagpalit rin ako ng fuse kasi sira din yung fuse. So, yun lang. Salamat sa panonood, sa pagtsatsaga at sinamahan ako kung napagod din kayo. Medyo mahaba tong video na to pero salamat pa rin. Salamat!